Limang malalaking political party ang makikipagkoalisyon sa hugpong ng pagbabago ni Davao City Mayor Sara Duterte. Kabilang dito ang partido ni Manila Mayor Isko Moreno na National Unity Party, lakas CMD ni House Majority Leader Martin Romualdez, puwersa ng Masang Pilipino ni dating Pangulong Joseph Estrada, Nationalista Party ni Senator Cynthia Villar, at kanina lamang ay formal na nagdeklara ng suporta ang People's Reform Party ng namayapang si dating Senator Miriam Defensor Santiago. Ayon sa Secretary General ng HNP na si dating Davao del Norte Governor Anthony Del Rosario, ilang provision na lamang sa kasunduan ang isinasa pinal. Well, in principle, agreed na po sila lahat in principle. Pinag-uusapan ngayon yung mga specific provisions. Kabilang sa provision na ito ang pagpili ng kandidato para sa presidential at vice presidential race sa 2022 national elections. There are some parties who are insisting that HNP should be the one to decide. No? Samantalang, mayroon naman mga ibang partido na ang gusto nila consensus. Kinakailangan munang magkaroon ng Memorandum of Agreement ang mga partido para sa formal na sanib puwersa sa eleksyon. Sa ngayon, ayon kay Del Rosario, wala pa naman desisyon si Mayor Sara kung tatakbo sa pagkapresidente. Hintay na lamang anya mismong araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa Oktubre. Samantala, walang nakikitang ibang personalidad si Liberal Party President Senator Francis Pangilinan na dapat tumakbo sa pagkapresidente sa oposisyon, kundi si Vice President Leni Robredo. Si Vice President ang ating nais patakbuhin. She has been Vice President for 5 years now, going on her 6th year. Nakita natin ang kakayahan niya, lalo na dito sa COVID response. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.